Kabanata 361. Wala. Bahagyang namula si Janice, hindi naglakas loob na harapin si Richard. Noon, paminsan-minsan ay medyo malapit siya kay Richard, ngunit wala siyang naramdamang mali tungkol dito. Sa sandaling iyon, sinubukan ng kanyang ina, pinsan, at lahat ng iba pa na isama niya kay Richard. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Umupo si Richard malapit sa kanya. Damang-dama pa niya ang matinding pagkalalaking nagmumula kay Richard. Naging sanhi ito ng hindi maayos na pagtibok ng kanyang puso. Richard, pinag-uusapan ka lang namin, sabi ni Lian. Kahit na ang dami niyang sinabing masama tungkol kay Richard kanina, mukhang hindi ito nakuha ni Richard. Mukhang wala siyang intensyon na ituloy ang bagay na iyon. Nagdulot ito ng higit na kalmado sa kanyang pakiramdam. At the same time, mas inaprubahan niya ang karakter ni Richard. Nagsimula siyang makaramdam na parang biyenan na nakatingin sa kanyang manugang. Paano naman ako? Curious si Richard. Richard, may girlfriend ka na ba ngayon? Tanong ni Lian. Nang makitang tila hindi gumagalaw ang kanyang anak, nagsimula siyang mabalisa. Inisip niya para sa kapakanan ng kaligayahan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay kailangan niyang tulungan ang kanyang anak. Gayunpaman, kailangan niyang malaman kung si Richard ay walang asawa o hindi. Hindi sa ngayon. Umiling si Richard, ngunit sumili sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Iris. Pagkatapos ng nangyari sa sinehan, nagkaroon sila ni Iris ng biglaang pag-unlad. Kailangan niyang pag-isipan ng maayos kung paano niya kailangang magtapat kay Iris para makuha niya ang dalaga. Anong tingin mo kay Janice? Wala siyang boyfriend, at wala kang girlfriend. Sobrang close din yung dalawa. Dapat mayroong pundasyon para sa isang bagay na magpatuloy. Sa paningin ko, bagay kayong dalawa sa bawat isa. Bakit hindi mo subukang lumabas? Nakangiting sabi ni Lian. Iyon, napatulala si Richard. Hindi niya akalain na susubukan ni Lian na iset up sila ni Janice. Tuluyan na siyang nahuli. Nobela. Kaya lang, meron na siyang nagustuhan. Gagawa pa lang siya ng paraan para tanggapin ito ng matino si Janice. Nagkusa, Nay, hindi mo ba kayang pilitin ng gusto ang mga bagay-bagay? Sinabi ko na sa iyo bago ito. Kaibigan ko lang si Richard. Wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Hindi mo na ba kayang subukan ng gusto pagdating sa ganito? Sabi ni Janice na namumula ang mukha at hindi alam ang gagawin. Sa totoo lang, naisip na rin niya ito dati. Wala pa rin siyang nobyo, kaya walang masamang subukan ang mga bagay-bagay kay Richard. Gayunpaman, wala silang ganoong pakiramdam sa isa't isa, kaya medyo hindi siya komportable sa ideya. Higit pa rito, nag-aalala siya na maramdaman nilang hindi sila bagay sa isa't isa pagkatapos niyang magsimulang pumunta. Kasama si Richard. Tapos, baka hindi na rin matuloy ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Ayaw niyang mawala ang nag-iisang matalik niyang kaibigan na isang lalaki. Makahulugang tumanggo si Richard. Ganon din ang nararamdaman niya kay Janice. Hindi niya naramdaman iyon para kay Janice. Naramdaman lang niya iyon nang dumating ito kay Iris. Ikaw. Galit na galit si Lian sa sinabi ng kanyang anak. Gayunpaman, wala na siyang masabi pa sa harap ni Richard, kaya napilitan itong huminto sandali. Pagkatapos kumain ng tanghalian, naghiwa-hiwalay silang lahat. Sumakay si Richard sa kanyang bisikleta pauwi. Bandang alas 6 o alas 7 ng gabi, kinulit ni Lian si Janice sa bahay. Janice, sinasabi ko sa'yo. Kailangan mong isipin si Richard. Kailangan mong hawakan ang isang tao na maayos niya. Kabanata 362. Medyo hindi masaya si Lian habang nagsasalita. Oo, tama ang nanay mo. Richard is quite a good man, tumanggo si Horace, pagsang-ayon kay Richard. Makapangyarihan si Richard, ngunit hindi siya mayabang tulad ni Theodore. Sa halip, siya ay mapagpakumbaba at maayos. Iyon ay isang mabuting tao na karapat-dapat sa kinabukasan ng kanyang anak na babae. Mom, Dad, pwede bang ibahin mo ang topic? Sumakit ang ulo ni Janice. Pagkabalik mula sa hotel,
Ang kanyang ina ay nasa kanyang mukha sa buong oras, na nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Anong klaseng ugali ito? Ayaw mo lang makinig kahit anong sabihin ko, you trying to frustrate me to death. Galit na sabi ni Lian. Whatever, mamamasyal ako sa park, hindi nakita ni Janice sa kanyang ina sa sandaling iyon at humanap ng dahilan para lumabas para kumalma. Masyado siyang itinulak ng kanyang ina, at medyo naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Bigla niyang naramdaman na maaari niyang marinig sa kanyang sarili at subukan ang mga bagay-bagay kay Richard para sa kaunti. Kahit na may kulang ang kanyang puso para kay Richard, maaaring lumitaw talaga ito kung magde-date sila sandali. Huwag kang pumunta. Pwede mo bang sabihin sa akin kung papayag ka muna o hindi? Bumalik ka kaagad. Galit na galit si Lian sa amin. Gusto niyang pigilan ang kanyang anak, ngunit mabilis si Janice, at bumaba na. Ang brat na ito ang magiging kamatayan ko. Lalong nalungkot si Lian habang iniisip iyon. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang bintana, gustong tawagan ang kanyang anak na bumalik. Ang pamilya ni Janice ay nasa isang 3 palapag na gusali sa isang maliit na lugar. Hindi rin siya nagtagal bago siya bumaba. Tumayo si Lian sa tabi ng bintana at sisigaw na sana para sa kanyang anak na may kakaibang nangyari. Mula sa di kalayuan ay biglang huminto ang isang silver gray na MPV sa harap ni Janice. Nobela. Bumukas ang pinto, at biglang lumabas ng sasakyan ang 2 matipunong lalaki na nakasuot ng itim na maskara. Nagulat si Janice. Bago pa man siya makapag-react, hinawakan na siya ng 2 lalaki sa balikat at pilit siyang pinagpipilitan. Sa loob ng sasakyan, nagulat si Lian sa nakita. Nakasuot sila ng maskara, kaya hindi sila mabubuting tao. Agad niyang napagtanto na nasa panganib ang kanyang anak. Sino ka? Bakit mo sinunggaban ang anak ko? Sigaw ni Lian. Kung ang mga bintana ay walang mga rehas sa mga ito, siya ay tumalon kaagad. Hindi alam ni Lian kung napansin ba nila si Janice, pero parang wala silang pakialam. Ang kanilang mga aksyon ay inker. Natarante si Lian, at halos himatayan sa lugar. Lian, ano ba? Anong nangyari? Napagtanto ni Horace na may mali nang marinig ang boses ni Lian, at Horace, hindi maganda. Kinidnap si Janice. Hinawakan ni Lian ang braso ni Horace at nanginginig ang boses. Ano? Nagulat si Horace, at dali-dali siyang dumungaw sa bintana. Nawala na ang sasakyan, at wala siyang nakita. Lian, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Wala tayong pera at kapangyarihan. Never kaming nasaktan. Hindi ako bulag. Paano ako magkakamali? Nakasuot pa sila ng itim na maskara. Malinaw na mga thug sila, Leah. Paano ito nangyari? Sinong gumawa nito? Kabanata 363. Natigilan si Horace. Alam niyang walang paraan ang kanyang asawa na magsinungaling, at nagsimula na rin siyang mabalisa. Kahit sino ang gumawa nito, bilasan natin at i-report ito sa pulis. Nagmamadaling kinuha ni Lian ang kanyang telepono at naghanda para tumawag ng pulis. Hindi namin masasabi sa pulis. Pinigilan ni Horace si Lian sa gulat. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Nakidnap na ang anak mo. Ito ay nagiging mas masakit sa bawat minuto. Hahayaan mo na lang bang magdusa ang anak mo at wala kang gagawin? Galit na galit si Lian. Pinasample niya sa mukha si Horace. Lian, huminahon ka. Kung ang kabilang panig ay ilang marahas na thugs, mas malalagay sa panganib si Janice kung tatawag tayo ng pulis at takutin sila. Nagmamadaling paliwanag ni Horace. Siya ay isang tao sa huli at mas kalmado kaysa kay Lian sa sandaling ito. Lalo niyang pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Yan. Natigilan si Lian. Alam niya na ang kanyang asawa ay makatuwiran. Sa maraming pelikula at drama, pagkatapos makuha ng mga kidnapper ang kanilang target, papatayin nila ang hostage kung may kinalaman ang mga pulis at wala silang ibang pagpipilian. Kung isusumbong nila ito sa pulisya, maaaring mapahamak ng mga tulisan ang buhay ni Janice para protektahan ang kanilang sarili kung sila. Alam. Anong gagawin natin ngayon? Wala kaming pera o kapangyarihan, at wala kaming koneksyon.
Ano ang gagawin natin kung hindi natin siya isusumbong sa pulis? Lalong nagpanik si Lian. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at hindi niya alam. Anong gagawin? Walang paraan na hahayaan na lang niyang mamatay ang kanyang anak. Huwag magpanik. Kahit wala tayong kapangyarihan, ang galing ni Richard. Maaari tayong humingi ng tulong sa kanya. Baka may paraan siya. Naisip agad ni Horace si Richard. Tama, paano ko makakalimutan si Richard? Natauhan si Lian. Siya ay napaka-emosyonal, ngunit siya ay mabilis. Nang isang bagay. Naninigas ang ekspresyon niya, pero wala kaming contact ni Richard. Paano natin siya matutulungan? Ayos lang, nagmamadaling umalis si Janice, parang hindi niya dinala phone niya. Baka may contact siya kay Richard. Kung ayaw ko talaga, pwede tayong pumunta sa hotel para hanapin si Horson. May paraan siya para makontak si Richard, console ni Horace. Hindi na kailangan, hanapin ko na ang phone ni Janice. Naglakad si Lian sa sala at dali-daling nakita ang phone ni Janice sa coffee table. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang hinanap ang numero ni Richard at tinawagan si Richard. Nobela. Sa Dragon Bay Villas, hinayla ni Luisa sina Richard A. at Iris sa silid at naghanda sa pagsasanay. Singsing na singsing. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Richard. Inilabas niya iyon at nakita ang number ni Janice. Hello, Janice, ikaw. Bago pa man makapagsalita si Richard ay naputol na siya sa boses ni Lian. Richard, ako ito, si Janice ay kinidnap ng mga tulisan. Nagmamadaling sinabi ni Lian kay Richard ang lahat. Ano? Nagulat si Richard, at agad na lumubog ang kanyang ekspresyon. Richard, pakiusap. Kailangan mong gumawa ng paraan para iligtas si Janice. Pagmamakaawa ni Lian. Parang siya. Para umiyak. Ginang. Lynch, huwag kang mag-alala. Best friend ko si Janice. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Mariing sabi ni Richard. Sa kolehiyo, si Janice lang ang handang makipag-close sa kanya. Malaki ang naitulong niya sa kanya, and he always lo. Kabanata 364. Higit pa rito, hindi siya nagkaroon ng anumang mga kamag-anak o kaibigan bilang isang ulila. Parang pamilya na si Janice sa kanya. Sa puso niya, pangalawa lang ang posisyon ni Janice kay Iris. Kung si Janice ang nasa panganib, walang paraan na makakapagpayag siyang masaktan si Janice, anuman ang halaga kailangan niyang bayaran. Matapos ibaba ang tawag, madilim ang mukha ni Richard. Hindi napigilan ni Iris na magtanong, Richard, may ginawa ba? Nakidnap lang ang isa sa matalik kong kaibigan, galit na sabi ni Richard bago niya ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim para subukang pakalmeyan ang sarili. Iris, I need the youngs to help me with these. Sana ay magagamit mo ang iyong mga koneksyon upang matulungan akong hanapin ang mga thug na iyon. Sige, hindi problema. Ako na ang mag-aayos, tumanggo si Iris bago siya umalis kasama si Luisa. Pagkatapos nito, tinawagan ni Richard sina Harvey, Finn, at Mason, at hiniling na tumulong silang hanapin ang mga tulisan. Para iligtas si Janice, ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang Youngs and the Shears ay napakalaking puwersa na may hindi kapani-paniwalang impluensya, habang sina Fane at Mason ay malalaking figure sa underworld. Napakalaki ng kanilang kapangyarihan. Sa tulong ng parehong legal at iligal na puwersa, hindi makakatakas ang mga tulisan. Matapos gawin ang mga kaayusan na iyon, mas kalmado si Richard. Pagkatapos noon, sumakay siya sa bike para tumungo. Bahay ni Jancy. Gusto niyang makita kung may iniwan bang clue ang mga tulisan. Makalipas ang halos 20 minuto, biglang tumawag si Richard mula kay Mason bago pa man niya marating ang humi ni Janice. May clue si Mason. Mr. Wolf, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na may isang silver gray na MPV na walang plaka ang pumasok sa isang bahay ni Xander. Iniulat ito ni Mason tulad nito. Mason at Xander ay nagkaroon ng malalim na saman ng loob sa isa't isa. Matagal silang nag-away. Sa huling pagkakataon, dinala ni Xander ang kanyang mga tauhan sa bar, naghahanda na patayin si Mason, ngunit napunta si Xander.
Tumakas. Para pigilan si Xander na sumubok muli ng anuman, pinabantayan ni Mason ang kanyang mga tauhan sa mga galaw ni Xander. Sa pagkakataong ito, maswerte siyang nahanap niya ang mga pahiwatig ng napakabilis. Xander, maghintay lang. Kapag sinaktan mo si Janice, sisirain kita. Galit na galit si Richard. Tinapakan niya ang gas. Sa isang marangyang villa sa labas ng lungsod, agad na sumugod si Brody nang marinig niya si Zan. Mabilis niyang nakita si Xander sa sala. Nobela. Mr. Sullivan, nahuli ko na ang girlfriend ni Richard. Kasalukuyan siyang nasa kwarto. Kailangan nating mag-disk. Hindi niya kailanman itinuring si Richard bilang sinumang karapat-dapat sa kanyang pansin sa unang lugar. With Janice as a hostage, he woo. Mr. Long, huwag kang magmadali. Napakaswerteng tao ni Richard. Nakita ko ang girlfriend niya ilang araw na ang nakalipas. Kabanata 365. Wala akong pakialam kung gusto mong maglaro ng kaunti, ngunit mas mabuting linisin mo ang iyong sarili. Huwag mag-iwan ng anumang evident. Kung maaalerto ang pulis, wala itong may dudulot na mabuti sa atin. Hindi nakakalimutang sabihin ni Xander. Namuhay sila sa isang legal na lipunan, at ang internet at media ay napakabilis na ilantad ang anuman. Hindi napigilan ni Eva sa 4 na dakilang pamilya at ng 2 araw ang lahat. Wala ring paraan sina Xander at Brody. Kung si Brody ay nag-iiwan ng anumang ebidensya dahil sa kanyang pagnanasa, kung gayon ang mga resulta ay magiging mapaminsala. Huwag kang mag-alala, naisip ko na ang lahat. Walang magiging ebidensya. Hinampas ni Brody ang kanyang dibdib bilang garantiya bago niya sinabi kay Xander ang kanyang plano. Nobela. Magandang ideya. Hindi na kita iistorbohin kung ganoon. Pumunta at magsaya sa iyong sarili. Natawa si Xander habang tinutukan ng thumbs up si Brody bago ito tumayo para lumabas ng sala. Si Richard lang ang target na binabayaran ng mga Sullivans sa kanya. Para naman kay Janice, wala siyang pakialam kung paano siya gustong harapin ni Brody. Ayos lang basta hindi masira ang mga plano nila. Sa kwarto, parehong nakatali ang mga kamay ni Janice. Napayuko siya sa gilid ng kama na may maputlang mukha. Alam niya na siya ay kinidnap, at hindi ka pani-paniwalang nababalisa at natatakot. Nag-aalala siya kung ano. Naghintay sa kanya. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ilang yabag. Itinulak ni Brody ang pinto at dirdiretsong pumasok sa loob. Ikaw. Laking gulat ni Janice nang makita ang mukha ni Brody. Nakilala niya si Brody nang magkaroon ng conflict si Richard sa kanya sa mall. Alam niya na si Brody ang tagapagmana ng Sullivan Enterprises. Noon, nagtataka siya kung bakit may mang-kidnap sa kanya gayong walang pera ang kanyang pamilya. Sa wakas ay naintindihan na niya. Si Brody ang may pukana ng lahat. Malamang inagaw siya ni Brody para harapin si Richard. Tama, ako na. Pretty girl, I bet hindi mo naisip na magkikita ulit tayo ng ganoon kabilis. Si Brody ay may masamang ngiti habang naglalakad sa harap ni Janice. Anong sinusubukan mong gawin? Napatalon si Janice sa tono ni Brody, nakaramdam ng pagkabalisa. Lalaki at babae tayong mag-isa sa isang kwarto, at ang ganda-ganda mo. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Lumipat ang masasamang tingin ni Brody sa magandang mukha at napakagandang figure ni Janice. Mata ko ang tingin niya sa kanyang how dare you? Agad na nagbago ang ibig sabihin ni Janice, naiintindihan ang ibig sabihin ni Brody. Wala siyang planong puntiryahin si Richard bagkus ay may ginagawa pa sa kanya. Bakit hindi ako maglakas loob? Hinawakan ni Brody ang baba ni Janice at itinaas. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya. Tumingin siya kay Janice at sinabing may kakaibang tingin, could you? Anong kinalaman mo? Pulang-pula ang mukha ni Janice. Tumalikod siya, gumagalaw. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Wala siyang magawa, kung hindi, nasample na niya si Brody. Totoo iyon. Natigilan si Brody. Ang nahihiya na kilos ni Janice ay nawala na siya ay isang birhen. Haha, Richard.
Ang iyong asawa ay isang birhen, at maging ang iyong kasintahan ay gayon din. Kabanata 366. Isa kang walang kwentang basura. Excited na tumawa si Brody. Hindi niya inaasahan na magiging birhen si Janice tulad ni Marilyn. Hindi ba maganda lang iyon para kay Brody? Kitang-kita kung gaano siya ka-excited. Hindi ako babae ni Richard, gustong sabihin ni Janice na hindi siya girlfriend ni Richard. Gayunpaman, mabilis niyang naalala na sinabi niyang girlfriend siya ni Richard nang magkita sila ni Brody and Marilyn sa mall. Kung itatanggi niya ito, hindi siya paniniwalaan ni Brody. Higit pa rito, ang sitwasyon ay lumala ng husto. Walang dahilan para ito. Richard, kinuha ko na ang virginity ng asawa mo, ngayon, kukunin ko na ang mga girlfriend mo. Tingnan natin kung paano mo iyan. Wala ka nang magagawa sa harap ko. Tumawa si Brody sa isang hindi kapani-paniwalang hapapi na paraan. Malaki ang sama ng loob niya kay Richard. Ilang beses niyang sinubukang guluhin si Richard ngunit sa bawat pagkakataon ay nahulog siya kay Richard. Kinasusuklaman niya si Richard sa kaibuturan, at walang ibang gusto kundi ang makitungo kay Richard. Sa wakas ay naroon na ang pagkakataon. Inilayo niya si Marilyn kay Richard noon. Kung kaya niyang ilayo si Janice, grabe ang sakit ni Richard kapag nalaman niya. Kung gaano kasakit si Richard, mas masaya si Brody. Nagkaroon siya ng perverted sense of revenge. Ikaw, namutla si Janice habang nakagat ang kanyang mga labi. She said intensely, hayaan mo akong babalaan ka. Ito ay isang legal na lipunan. Kung ikaw, gawin mo ang kahit ano sa akin, hindi ka pababayaan ng batas. Alam ko na ito ay isang legal na lipunan. Ang pagpilit sa sarili ko sa isang babae ay isang mabigat na krimen. E ano ngayon? Naplano ko na ang lahat. Hindi ko na kailangang magdala ng anumang kahihinatnan. Tumawa ng baliw si Brody. Nobela. Walang-walang kabuluhang plano. Huwag mo akong takutin ng ganyan, hindi ako mahuhulog dito. Kalmado ang pagkilos ni Janice. Kahit na ang mga Sullivans ay mayaman at makapangyarihan, ang media ay napakalakas ngayon. Ang Sullivan. Kung maglakas loob si Brody, hindi siya makakatakas sa batas. Huwag kang masyadong sigurado. I don't mind tell you, pero mamamatay si Richard ngayon. Kung ikaw ay masunurin at naglilingkod sa ang batas ay hindi dapat paglaruan. Kahit gaano pa siya katapang, hindi siya mangangahas na patayin si Richard. Gayunpaman, sa pinagsamang impluwensya ng mga Sullivans at Xander, hindi ganoon kahirap ang pumatay ng isang tao gaya ng binalak ni Brody na gamitin si Janice para akitin si Richard sa kabundukan. Pagkatapos nito, gamitin ang buhay ni Janice para patayin si Leo. Para naman kay Janice, hindi payag si Brody na basta-basta iwanan ang ganoong kagandahan. Hanggat ikinulong niya si Janice at sinanay na maging laruan niya, walang magiging isyu. Kabanata 367. Narinig niya ang tungkol sa mga lihim na silid tulad ng mga nasa balita sa ibang bansa sa lahat ng oras. Siyempre, kung si Janice ay hindi handang makipagtulungan, at sinubukang gumawa ng gulo, hindi niya iniisip na ilibing si John Ice. Kasama si Richard. Why nagpaplano ka ng pagpatay? Sigaw ni Janice. Kahit hindi niya alam kung ano ang plano ni Brody, nasabi niya ang ibig sabihin ni Brody. Kung handa siyang maging laruan ni Brody, iisipin ni Brody na iligtas ang kanyang buhay. Nobela. Kung hindi, mamamatay siya kasama si Richard. E ano ngayon? Napakaraming tao ang nawawala at hindi na matagpuan. Ito ay isang karaniwang kabit sa balita. Si Richard ay isang ulila na walang pangalan. Hindi man lang siya regular na tao. Kahit mamatay siya, walang mangyayari. Ngumiti ng nakakaloko si Brody. Ikaw, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Nagulat at nagalit si Janice. Bigla siyang tumayo at umakbay. Brody. Bang! Hindi nakapag-react si Brody sa oras at bumagsak sa lupa. Tumama ang ulo ni Janice sa kanyang ilong dahilan para damyugo ang kanyang ilong.
Sa pagkakataong iyon, sinubukang tumakbo ni Janice sa pintuan. Noong una, nakatali ang mga kamay at paa ni Janice, at hindi siya makagalaw. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsisikap, ang kanyang mga kamay ay pinamamahalaang maluwag ang lubod sa mga binti. Habang hindi pa handa si Brody, bigla niyang inatake si Brody. Sa kasamaang palad, siya ay isang mahinang babae na may limitadong lakas. Nakatali rin ang mga kamay niya. Ang kanyang pag-atake ay hindi masyadong nasaktan kay Brody. Galit na galit si Brody. Pinunasan niya ang dugo gamit ang kamay niya at kinarga si Janice. Pagdating niya sa pinto, natigilan si Janice. Nakatali ang kanyang mga kamay, at wala na siyang paraan para mabuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, naabutan na siya ni Brody. Hinawakan niya ang braso ni Janice at pilit na kinaladkad pabalik si Jancy. "Wretch, how dare you hit me?" Mariing sabi ni Brody. Sa sobrang lakas, pinunit niya ang kalahati ng sando ni Janice. "Kasuklam-suklam. Bitawan mo ako." Galit na galit si Janice. Sinipa niya si Brody. Naghanda na si Brody pagkatapos ng nangyari kanina. Ginamit niya ang kanyang mga paa para hawakan ang mahahabang legs ni Janice. "Ipaglaban mo lahat ng gusto mo. Mahal ko ito." Napukaw ang pagiging hayop ni Brody habang pilit na tinutulak si Janice di sariling. Sa desk. "Tulungan mo ako. Please, let me go." Takot na takot si Janice. Natakot talaga siya. Hindi lang siya natakot na pilitin ni Brody, kundi mas natakot kay B. Alam niyang mahihirapan siyang iwasan ang kamatayan. Gayunpaman, nabalisa siya sa katotohanang madungisan at mapapahiya pa siya noon ni Brody. Ang kanyang kamatayan. Isiga mo lahat ng gusto mo. Kahit na mawalan ka ng boses, walang magliligtas sa iyo. Isang tawa ang pinakawalan ni Brody. Ang kanyang dugo. Nakadama siya ng kamangha-manghang pag-arte ng napaka-agresibo. Napakaganda ni Janice, at pinananatili niya ang kanyang kadalisayan. Kukunin na niya ang babaeng ito para sa sarili niya. Hindi. Kabanata 368. "Richard, nasaan ka? Halika, iligtas mo ako." Nawalan ng pag-asa si Janice. Namumula na ang mga mata niya, at parang iiyak na siya. Sa kawalan ng pag-asa na iyon, ang tanging naisip niya ay si Richard. Kahit na hindi niya naisip na si Richard ay isang partikular na makapangyarihan, si Richard ay hindi kapanipaniwalang mahusay sa pakikipaglaban. Kung si Richard ay maaaring lumitaw, malamang na maprotektahan siya ni Richard sa kanyang mga kasanayan tulad ng sa mall. Hindi niya hahayaang masaktan siya. Gayunpaman, alam niya na hindi ito makatotohanan. Malamang na hindi alam ni Richard na siya ay kinidnap sa sandaling iyon, kaya paano niya nagawang iligtas siya? Nobela. Ito ay isang pipe dream. Bigla tuloy siyang nawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng pag-asa. Boom! Sa sandaling iyon, isang napakalaking boom ang narinig. Sinipa ni Richard ang pinto. Ano ang nangyayari? Nagulat si Brody. Lumingon siya upang tumingin at agad na nakita ang isang nakapatay na mukhang Richard na nakatayo sa pintuan ng Diyos ng Kamatayan. Para siyang nabalot ng yelo ng mamamatay tao ang aura sa paligid. Tumalon siya. Richard. Nagulat si Brody. Nakaramdam siya ng takot kay Richard. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang nakakatakot ang itsura ni Richard. Magwala. Sa pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa kwarto, Richard nagpadala ng isang sipa kaagad. Hindi man lang nakapag-react si Brody dahil pinalipad siya ng sipa ni Richard. Bumagsak ang katawan niya sa pader at bumagsak siya sa lupa. Puno ng sakit ang mga buto sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang tadyang niya ang nabali. Richard, ikaw. Nagulat si Janice. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na lilito si Richard kapag siya ay nasa pinakamapanganib. Nakakamangha. Sa wakas ay nag-react si Janice. Madamdaming lumundag siya sa mga bisig ni Richard. Nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Janice, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Richard. Napatingin siya kay Janice.
Nakita niya iyon, kahit na masama ang suot ni Janice, wala namang ibang palatandaan. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ayos lang ako. Richard, salamat. Umiling si Janice. Napatingin siya sa gwapong mukha ni Richard, at nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang puso. Pagkatapos noon ay hindi na niya napigilan ang sarili na tumayo sa kanyang mga daliri at halikan si Richard. Janice, ikaw. Natigilan si Richard habang hinahawakan ang kanyang mukha, hindi alam kung paano magre-react. Bahagyang namula ang mukha ni Janice. Tumingin siya sa ibaba, ayaw niyang salubungin ang tingin ni Richard. Bago ito, palagi niyang tinatrato si Richard bilang kanyang matalik na kaibigan, at hindi niya naisip na ganoon si Richard. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang namulat ang kanyang puso. Ang mga babae ay palaging mahilig sa fairy tale. Ang bawat babae ay may pangarap na mailigtas ng isang knight in shining armor. Walang exception si Janice. Kanina, noong wala na siyang pag-asa, ipinakita si Richard at iniligtas siya. Para bang siya ang kanyang nakitang prinsipe. Ito, nawalan ng pag-asa si Janice. Namumula na ang mga mata niya, at parang iiyak na siya. Sa kawalan ng pag-asa na iyon, ang tanging naisip niya ay si Richard. Kahit na hindi niya naisip na si Richard ay isang taong makapangyarihan, si Richard ay napakahusay sa pakikipaglaban. Kung si Richard ay lumitaw, malamang na maprotektahan siya ni Richard sa kanyang mga kasanayan tulad ng sa mall. Hindi niya hahayaang masaktan siya. Gayunpaman, alam niya na hindi ito makatotohanan. Alam na hindi alam ni Richard na siya ay kinidnap sa sandaling iyon, kaya paano niya nagawang iligtas siya. Ito ay isang pipe dream. Bigla tuloy siyang nawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng pag-asa. Boom! Sa sandaling iyon, isang napakalaking boom ang narinig. Sinipa ni Richard ang pinto. Ano ang nangyayari? Nagulat si Brody. Lumingon siya at agad na nakita ang isang mamamatay tao na mukhang alien na nakatayo sa pintuan ng Diyos ng Kamatayan. Para siyang nabalot ng yelo habang ang mga mamamatay tao na aura sa paligid. Tumalon siya. Richard. Nagulat si Brody. Nakaramdam siya ng takot kay Richard. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang nakakatakot ang itsura ni Richard. Magwala. Sa pagtingin sa kung ano ang nangyayari sa kwarto, nagpadala si Richard ng isang sipa kaagad. Hindi man lang nakapag-react si Brody dahil pinalipad siya ng sipa ni Richard. Ang kanyang katawan ay bumagsak mismo sa W. Puno ng sakit ang mga buto sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang tadyang niya ang nabali. Richard, ikaw? Nagulat si Janice. Kinusat niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na lilito si Richard kapag siya ay nasa pinakamapanganib. Nakakamangha. Sa wakas ay nag-react si Janice. Madamdaming lumundag siya sa mga bisig ni Richard. Nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Janice, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Richard. Napatingin siya kay Janice. Nakita niya iyon, kahit na masama ang suot ni Janice, wala namang ibang palatandaan. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ayos lang ako. Richard, salamat. Umiling si Janice. Napatingin siya sa gwapong mukha ni Richard, at nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Siya F. Pagkatapos noon ay hindi na niya napigilan ang sarili na tumayo sa kanyang mga daliri at halikan si Richard. Janice, ikaw. Natigilan si Richard habang hinahawakan ang kanyang mukha, hindi alam kung paano magre-react. Bahagyang namula ang mukha ni Janice. Tumingin siya sa ibaba, ayaw niyang salubungin ang tingin ni Richard. Bago ito, palagi niyang tinatrato si Richard bilang kanyang matalik na kaibigan, at hindi niya naisip na ganoon si Richard. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang namulat ang kanyang puso. Ang mga babae ay palaging mahilig sa fairy tale. Ang bawat babae ay may pangarap na mailigtas ng isang knight in shining armor. Walang exception si Janice. Kanina, noong wala na siyang pag-asa, ipinakita si Richard at iniligtas siya.
Para bang siya ang kanyang nakitang prinsipe. Pinatibay siya nito ng husto sa puso niya. From that moment onwards, she liked Richard. Kabanata 369. Hindi yun masyadong iniisip ni Richard. Pakiramdam niya ay nag-react lang si Janice sa labas ng kanyang kontrol pagkatapos ng sobrang takot. Wala itong ibig sabihin. Sa gilid, nakayanan ni Brody ang sakit sa dibdib at gumapang paakyat sa lupa. Kahit na hindi niya alam kung paano hanapin ni Richard ang lugar na ito, may alam siyang lubos. Walang paraan na madali siyang pakawalan ni Richard. Habang si Richard ay nakatutok kay Janice, palihim itong lumipat sa pinto. Pagkatapos nun, tumalikod siya at galit na tumakbo palayo. Sinusubukang tumakbo. Hindi yun madali. Malamig na sanggal ni Richard. Isinuot niya kay Janice ang jacket niya bago niya binuhat si Jan Ice at mabilis na hinabol si Brody. Mr. Long, iligtas mo ako. Si Brody ay biglang tumakbo habang siya ay sumisigaw ng malakas. Bang! Si Richard ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at nahuli siya sa isang iglap. Sinipa niya si Brody sa likod, at si Brody ay bumagsak sa lupa una. Gamulong si Brody sa lupa at sinubukang gumapang pataas. Nobela. Gayunpaman, marahas na tinapakan ni Richard ang kanyang likod, hindi siya pinayagang makagalaw. Medyo madaming guards doon. Kanina pa, pinaalis na ni Richard ang mga kampa ni Xander nang papasok siya para iligtas si Janice. Naalerto si Xander, at nagmadali siyang pumunta kasama ang kanyang mga tauhan. Pareho silang nagkita sa espasyo sa bakuran. Sila ay nasa magkasalungat na dulo. Brat, ikaw pala. Kamusta ka dito? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Laking gulat ni Xander nang makita si Richard. Hindi niya akalain na natagpuan na sila ni Richard. Inagaw lang niya si Janice hindi pa nga nagtagal, at wala na silang panahon para isagawa ang mga plano nila. Ito ay masyadong mabilis. Tuluyan na siyang nahuli. Kung ayaw mong may makaalam, dapat hindi mo muna ginawa. Xander, never pa kaming nakaladkad ng iba sa mga conflict namin. Pareho kayong nagtulungan ni Brody at nang ahas na muli ang aking mabuting kaibigan. Wala kang anumang karangalan. Pareho kayong naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Leon. Lumabas mula sa kanyang katawan ang hangarin ng pagpatay. Bago yun, akala niya ay kinaiinisan siya ni Xander dahil sa nangyari sa bar, at hinanap si John Ice. Dahil doon. Gayunpaman, pagkatapos makita si Brody, mabilis niyang napagtanto na si Brody ang tunay na utak. Sila ay ganap na tumawid sa linya. Si Richard ay isang ulila na walang pamilya o kaibigan. Nakita niya si Janice bilang pamilya. Nagtulungan sina Brody at Xander para saktan si Janice. Ito ay sapat na upang lubusan siyang magalit. Richard, mag-ingat ka. May balak silang dalawa na saktan ka. Dapat tayong umalis hanggat kaya pa natin, Janice though. Alam niyang napakahusay ni Richard. Bago sila makapag-react, magkakaroon ng pagkakataon si Richard na makakasama niya. Kung hindi, kung hihintayin nilang magkaroon ng sapat na bilang ang mga kalaban, mahihirapan tumakbo si Richard. Janice, huwag kang mag-alala. Wala akong masyadong iniisip na basurang tulad nila. Nang ahas silang saktan ka sa pagkakataong ito. Mayroon akong matatag. Pero, nag-aalangan pa si Janice. Nag-aalala siya na hindi ito kakayanin ni Richard ng mag-isa. Diyan sa hindi pero. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, magiging maayos ang lahat. Tinapik ni Richard ang malamig na kamay ni Janice na nagpapakalma sa kanya. Kabanata 370. Oo, may tiwala ako sa iyo. Naramdaman ang init sa kamay ni Richard na pangiti si Janice. Isang pakiramdam ng seguridad ang lumitaw. Ang kanyang puso. Brat, nabusog ka na ba? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bitawan mo na si Mr. Sullivan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Napangisi si Xander. Kaway ng kamay ay agad na pinalibutan ng mga kampon sina Richard at Janice. Kahit na hindi niya alam kung paano natagpuan ni Richard ang kanyang lugar, ang katotohanan na si Richard ay pumasok sa kanyang lungga ng mag-isa ay isang pagpapakamatay.
Kaya lang, nasa kamay ni Richard si Brody. Natatakot siyang gumawa ng kahit anong walang ingat na nangyayari sa sandaling ito. Kung pinakawalan ko siya dahil sa hiniling mo lang sa akin, hindi ba nakakahiya? Ngumiti si Richard. Bumaba ang ekspresyon ni Xander, ano ang gusto mo, kung gayon? Sinabi ko na kanina. Since the two of you tried to harm Janice, I'll make you pay a heavy price for that. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang sasabihin ko. Ang matalim na tingin ni Richard ay tumingin kay Brody sa ilalim niya, at malamig niyang sinabi, Brody, magsisimula tayo sa iyo. Nang maramdaman ang nakamamatay na tingin mula kay Richard, kinilig si Brody. Maging ang boses niya ay nanginginig, ano ang sinusubukan mong gawin? Binalaan na kita huwag mo akong guluhin. Patuloy kang nagdudulot ng gulo sa akin, at nalampasan mo ang linya sa pagkakataong ito. Payag si Marilyn na makasama ka. Ito ay kanyang pinili. Wala akong masasabi tungkol sa pagkuha mo sa kanya. Gayunpaman, hindi mo dapat itinoon ang iyong paningin kay Janice. Lumagpas na iyon sa mga mata ko. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ng hiling mo. Hindi ka pani-pani walang malamig ang mukha ni Richard. Lalo siyang nagalit habang nagsasalita. Pagkatapos nun, tinaktak niya mismo sa kneecaps ni Brody. Lagi siyang maawin. Para sa kapakanan ng lolo ni Marilyn, paulit-ulit niyang binitawan sina Brody at Marilyn. Sa pagkakataong ito, tumawid si Brody sa linya. Hindi na siya maawa. Tumapak siya ng totoong lakas at tuluyang nabasag ang mga tuhod ni Brody. Sa totoong lakas, malamang nalumpo na ang mga binti ni Brody. Nobela. Nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng buto, napasigaw si Brody habang halos mawalan siya ng malay. Nabali ang isang paa ni Faye noon, ngunit ang sakit sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas malala. Malinaw pa nga niyang nararamdaman na nabasag ang lahat ng buto niya sa paligid ng kanyang tuhod. Napakahirap makabawi. Richard, maghintay lang. Kapag nasa kamay ka na ni Xander, hindi na kita bibitawan. Napatikip ng ngipin si Brody sa sakit. Hindi ko alam kung pakakawalan mo ako o hindi, ngunit walang paraan na papakawalan kita ng madali. Ngumisi si Richard habang umaangat. Basag. Si Brody ay nagpakawalan ng panibagong sigaw ng paghihirap. Nagsimula siyang pagpapawisan ng matindi sa sakit. Richard, kung kaya mo, patayin mo na ako. Kung hindi mo ako papatayin, sisiguraduhin kong ikaw at ang iyong kasintahan ay masisira. Si Xander ay hindi nang ahas na patayin si Richard sa publiko, ngunit hindi rin siya manggahas na patayin ni Richard. Dahil hindi manggahas si Richard na gawin ito, wala siyang dapat ikatakot.